Ang tunay na magaling ay ang taong may mababang kalooban. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 5, verses 33 to 39, and I read it for you. Then they said to him, John's disciples, like the disciples of the Pharisees, frequently fast and pray, but your disciples eat and drink. Jesus said to them, You cannot make wedding guests fast while the bridegroom is with them, can you? The days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days. He also told them a parable. No one tears a piece from a new garment and sews it on an old garment. Otherwise, the new will be torn, and the piece from the new will not match the old. And no one puts new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins and will be spilled, and the skins will be destroyed. But new wine must be put into fresh wineskins. And no one after drinking old wine desires new wine, but says, The old is good. Uso po ngayon ang pagalingan, pataasan, payamanan. Dapat sa mundong ito, the best. Dapat sa mundong ito, ikaw ang nakakaangat. Yan po ang tinuturo ng mundo. At kung tinignan po natin, wala naman pong masama kung ikaw ay may kaya. Wala din pong masama kung ikaw ay magaling. Pero ang tanong, sino nga ba ang tunay na magaling sa buhay dito sa mundo? Ang taong mayabang, lumilipad, lumalaki ang ulo, hindi grounded. Ngunit ang taong may mababang kalooban, dahil nga mababa ang kalooban niya, siya ang taong nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanyang sarili at sensitibo siya sa kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligiran at maging sa ibang tao. Sino nga ba ang tunay na magaling? Siya na may mababang kalooban. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, kinumpronta ang Panginoong Hesus. Bakit po ang mga alagad ni Juan at ng Pariseo nag-aayuno po sila, pero ang inyong mga alagad ay hindi? Minsan po at mahilig po tayong pumuna sa ibang tao na hindi natin alam kung ano ang tunay na nangyari o konteksto. Madali po sa atin ang bumuo ng storya ng buhay ng may buhay na hindi naman tayo sangkot sa kanilang buhay. Ugaliin po natin ang magkaroon ng kababaang loob para maging sensitibo tayo sa tunay na nangyayari sa ibang tao. Hindi tayo basta-basta nakikialam. Hindi tayo basta-basta hahatol sa ibang kapwa. Bagkus, tayo po ay tinatawagan na magkaroon ng malawak na kaisipan at mababang kalooban. Ang tunay na kagalingan dito sa mundo at karunungan ay hindi makikita sa kumikinang na ginto. Hindi makikita sa taas ng iyong narating sa buhay, kung hindi sa kababaang loob. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan niyo po ang aming mga puso ng kababaang loob. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.